So, kitang-kita ang kanyang sayaw doon sa sala, and then ganyan ang kanyang sayaw. So, alam mo naman, sa daming nagbasa kanya, and then kita yung kaanuhan sa pagsayaw niya. Kitang-kita na binira na tinodo na talaga niya ang kanyang pagsayaw. Diba? Kanino na naman kaya itong kamag-anak o kanino na naman kaya itong asawa? Diba? Pinabash nga siya sa kanyang sayaw. So, ano naman nga ang nakakabash doon kung siya ay nagsasayaw ng gano'n, diba? Gusto niya yun eh. Hayaan mo sila. Ganyan lang ang sinasabi na naman nung sasabihin na naman ng nanonood na nagmamarites. Nahayaan mo sila sa kanilang gusto. So, hinahayaan naman sila ng kahit anong gusto nila eh. Ang mahirap nga lang dito ay pinapakita pa nila ang kanilang kalaswaan sa social media. Na may nagsasayaw-sayaw sila na gano'n doon pa sa sala ng amo. Eh kung nakita kayo na nagsasayaw-sayaw kayo ng ganyan doon. So dahil labas nga ang babaeng ito sa kanyang pagsayaw, so nag-trend siya. So nag-apologize siya, kesyo gano'n, ganyan daw, sorry daw. Kasi nga, sobra naman ang kalaswaan ng kanyang sinayaw. Pero, bakit nyo naman tinatarget yung nagsasayaw na ganyan, samantalang yung mga nagla-live sa iba't ibang platform ay hindi nyo binabash, diba? Ang iba, halos wala na talaga, tinatanggal nila lahat. Wala nang matira sa katawan. Tapos yan, nagsayaw lang, binash nyo na. Ba't nyo naman yung binabash? Hayaan nyo lang siyang magsayaw. Kayo naman. Yun ang kaligayahan niya eh. Magsayaw lang siya. So, pwede naman tayo nga magsayaw, pero wag naman yung sobrang OA naman na halos gawin mo na yung lahat para ikaw ay mag-trending lamang. Gagawin mo na ang kalaswaan na ganyan. So, siguro binash siya kasi nga doon sa pagsayaw niya na as in talaga naman, nagdidila-dila pa siya sa kanyang ginagawa na komo para itong nasa bar. So, ano na lang ang iisipin ng mga batang nanonood, di ba? Sa social media, hindi lang naman isa ang nanonood kasi marami talaga ang nanonood sa social media. So, isipin din natin ang iisipin ng ating mga viewers bago tayo gumawa ng anumang hakbang. Pwede naman tayong mag-reels, magawa ng mga video, pero wag na yung ganun na kalaswaan ang papakita natin. Kasi, hindi lang isa ang nanonood sa iyo and then buong mundo ang nakakakita. So, respeto na rin lang sa sarili para hindi tayo mabash ng ating ginagawa. Alam mo naman kadalasan, alam mo naman na ginagawa mo yun kasi nga matino ang iyong pag-iisip tapos saka ka maghihingi ng sorry pag nagawa mo na. Diba? So, that time na ginagawa mo yun, ano ba ang iyong naisip? Di panindigan mo. Diba? Panindigan mo kasi ginawa mo. Ikaw ang nagsasayaw ng ganyan. So, that time, nag-enjoy ka rin. Diba? So, hindi lang naman siya ang ganyan na nagsasayaw ng ganyan. It's napakarami talaga. Ang iba nga ay puhunan ay monay na lang na pinapakita nila sa social media. So, uhaw na uhaw ang lahat sa views. Para maging million views nga naman, eh, akala nila ay mabilis lang makakuha ng pera. Pero pag hindi ka pa naman na-monetize and then wala naman sa'yo nagbibigay ng star, eh wala namang kwenta yung million views mo, di ba? So, wag nating sirain ang ating buhay dahil lamang sa mga kalaswaan na ginagawa natin. Kung gusto talaga nating magkaroon ng matinong paggawa ng content, ay ayusin natin. Wag yung binabash ka at pagtatawanan ka ng lahat dahil sa kalaswaan na iyong ginawa. And syempre, kahihiyan din ng iyong pamilya and din mga anak. Syempre, iisipin ng mga anak mo, oh, nagpunta ng abroad ang aking ina, tapos ganyan lang pala ang ginagawa niya dyan. Ang ginagawa niya, kabastusan. Akala ko kung ano lang ang ginagawa niya dyan. So, okay lang yon. Kung gusto mo talaga sumayaw na ganun, malaswa, isarilinin mo. Huwag yan ipapakita mo pa sa social media. At pag nagawa mo na ang iyong gusto, ay hihingi ka ng sorry. That time na hindi ka nag-iisip, ay pinost mo. Tapos iiyak-iyak ka kung bakit binash ka ng mga viewers mo na nanonood sa'yo. Mag-isip-isip naman tayo bago gumawa ng hakbang para hindi natin pagsisihan sa huli.